Okay po, so magandang araw po sa lahat, magandang gabi kung ginabi na. So may natanggap ulit akong package from JRS Intra-City. Intra-City, ibig sabihin within Cavite lang to sila. At ito ay galing kay Sir Jason. Ayan, kilalang kilala ng mga collectors to. Siguro sa mga collectors, mga 90% yung nakakakilala sa taong to. Sobrang famous po. Sobrang famous. So ito yung pinadala niyang item. So bubuksan natin. Maraming salamat po Sir Jason. Natanggap ko na to siya nung nakarang araw pa, pero medyo busy lang ako. So ngayon ko lang talaga siya nabigyan ng oras. So maraming salamat po Sir Jason. This is it. So, ito na po yung item na pinadala ni Sir Jason. Ito ay General Douglas MacArthur. And we'll see. Wow, napakaganda pa ng barya. Try natin yung open. Ayan. So, ito po yung MacArthur. Nagbe-blurred lang yung camera. Masyadong ano siya dito sa labas. Okay, so ito na po yan siya Sir Jason. Natanggap ko na po. So napakaganda pa niyan yung ating General MacArthur. Try natin silipin. Ayan. And then yung sa likod. Yung sa likod niya, consider pa natin siyang BU. And then mayroon lang talaga siyang mga hairlines. Hindi na talaga maiwasan. Ayan po. May mga hairlines lang talaga siya, but overall siguro sa 100% nasa 80 to 85% pa rin siya naman, or pwede na rin 85 to 90. Kasi mga micro hairline lang talaga siya, di maiwasan. I think yung mga previous owner nagtry silang linisin ito o kaya punasan, kaya yan makikita mo may mga hairline talaga siya. But overall napakaganda pa ng barya. Sa likod, lalo na dito sa likod, yung harapan I think yung napunasan nila ng husto. So it's 1880 to 1980. So parang 100 years anniversary nung landing ni General MacArthur sa Leyte. Ayan, nakasulat, di lang masyadong malinaw, pero nakasulat dyan yung date. I think it's October 2019. Hindi malinaw. So yan po sila, Republika ng Pilipinas, 25 peso po na silver coin. Ito po siya masyadong in demand sa mga collectors, masyado tong pinag-aagawan si General. So thank you po sir, dagdag po ito sa mga collection ko. Try ko siyang i-compare sa iba kong mga MacArthur. So tabi muna natin konti. Thank you po sir. Okay, so ito na po lahat yung mga MacArthur ko. At ito yung galing kay Sir Jason. Thank you po sir. And kung i-compare natin siya dito sa iba kong mga MacArthur, ito mas okay pa. Ito kay Sir Jason, mayroon na talaga siya mga hairlines. Siguro dito ko siya ma-compare dito sa isa kong medyo ano yung condition. I think dito siya ka-level. So ayan sila, mga 85 to 90% yung condition. Kasi meron din talagang iba na talagang magaganda yung condition pa nila. Ito dito ko nilagay. Ito siya is proof. Ayan. Yan, proof po yan siya. At ito yung bio na talagang maganda rin. Ito talaga siya, tsada rin yung forma pa niya. Halos wala kang makita sa loob na hairline. So ito naman siya yung proof. Medyo mamahalin lang talaga. And ibang MacArthur ay yung 1 peso and 50 centavos na MacArthur. Napakaganda pa ng mint luster nila. And then meron akong isang MacArthur na nag-tone na. Ito siya, nag-gold tone na rin. Hindi ako sure kung kita nyo sa camera, pero pag sa umaga to siya, kitang kita nag-tone na to siya. Nag-tone to siya. May maraming mga nag-PPM sa akin, nagtatanong paano daw nagpapatone. So ito lang po yan, dito ko lang siya nilalagay sa velvet box ko na dark ang color, and then isara lang natin siya dyan. Mga a year or after a year, may mga toning na po yung lalabas.
lalo na pag nakalagay yung box sa isang humid na place. Kaya yung mga gustong magpa-gold tone, so kailangan lang ikulong yung barya ng mga 1 taon para lumabas yung gold tone. Siguro nagmamatter din kung anong kulay ng velvet box. Pag pula din yung gagamitin natin, siguro nagmamatter din. Hindi ko pa na-try sa ibang kulay, pero ito po yung ginagamit ko para mag-tone. And then, so yan po lahat yung mga MacArthur ko na kailan na 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na lahat sila. Thank you po sir, nadagdagan na naman. And then ito yung MacArthur na 1 peso. And then yung mga, ito siya yung nakuha ko bago lang kay Doc Nomista. Maraming salamat po sir. Yung bronze na Filipino Veterans of World War II. Ayan, napakagandang barya din. So, tabi-tabi lang sila. And then, so nadagdagan na naman yung galing kay Sir Jason. Ito yun siya. Okay, so thank you po Sir Jason. Ayan na po lahat. Ay, hindi ko nasama yung aking ito. Nakakulong. Yung nakakulong na MacArthur. Yan siya nakakulong kasi pinapatun. Bihira lang binubuksan. Yan. Thank you po sir. Nadagdagan na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isang proof at 5 view. At isang may tuning. So maraming salamat po. Okay. So far ito yung dalawang klaseng General Douglas MacArthur ko. Ito siya yung view na talagang may mint luster pa. Wow, napakaganda. And then ito naman po yung proof. So yung kaibahan nila, yung proof, wala na ako ditong meron siyang mint luster pero sobrang hina na. Pero mas ano siya kasi para siyang mirror. Kung papansin nyo, yung background niyan may dark siya. Actually para siyang salamin. Kaya proof finish ang tawag. So dito naman sa isa, BU siya, brilliant uncirculated and with mint luster. Wow, pansin nyo, ang ganda. Kaya yun yung nagpapadala ng presyo sa kanya. Napakaganda po talaga compared dito sa mga ordinary lang na nasaan yun, naligpit ko na ata. Naligpit ko na pala yung isa kong MacArthur. I think ito yung galing kay Sir Jason. May mga hairlines lang at wala na siyang mint luster. So yun yung kaibahan nila. Well, this one, itong nasa gitna, bio talaga siya at yung sharp pa masyado. Sobrang tulis pa nung ano niya, mint luster. So, see? Ito talaga yung nagpapaganda sa kanya compared dito sa ordinary na lang. Kaya, itong kay Sir Jason, masabi kong nasa 85 to 90%, okay pa rin naman yung condition niya. Pero compared mo dito sa isa, which is masasabi talaga nating 98 to, hindi naman si 100, basta na siya 95 to 98% dahil sa mint luster niya. Okay, so yung kinang niya talagang grabe, napaka-sharp. Halos dinaig niya yung proof. Yung proof naman ay talagang pwede kang parang manalam. Ito mo yung reflection niya, ito yung daliri ko. So, para talaga siyang nagsasalamin. Yun yung wala dito sa ating mga bio. Pero advantage naman ng bio, meron din pala pero konti lang compared dito. Yung nagre-reflect na parang salamin. Meron din sa bio pero mas ano yung proof. Okay, ang kagandahan lang sa bio, yung mint luster niya talagang sulit eh. Sobrang ganda. So, thank you po. Thank you rin po Sir Jason. Natanggap ko na yung item. Ayan, try nating silipin baka meron pa talaga siyang nalabas na ano, mint luster. I think wala na talaga siya eh, kahit sinisilip ko kanina pa. So, wala talaga akong nahanap na mint luster sa kanya. Isa yan siya sa mga palatandaan na clean na yung barya. Although, kasi pansin natin marami na siyang scratches eh. Okay, hairlines. Micro hairlines lang naman, hindi siya ganun katalas o kalalim. Pero isa yan sa palatandaan na clean na siya or kaya nakaranas na siya ng mga nililinis na punasan ng mga hindi natin alam kung anong ginamit. Compared dito sa isa, ayan. So, pagtabihin natin, okay, so kita yung kaibahan agad nila. Kaya masabi natin tong isa talagang tsada talaga. Dito naman sa proof wala akong mapagkumperan.
Pero hindi rin siya papahuli yung proof compared dito sa BU na full mint luster. At ito naman yung galing kay Sir. Anyhow, maganda pa rin yung condition niya. Thank you po Sir, maraming salamat. Dagdag sila sa mga General MacArthur ko. Salamat po. Ayan, pakitang gilas talaga yung mint luster ni itong baril to. Walang makano sa kanya, walang makatapat. Maraming salamat po.